An identity crisis happens when someone struggles to understand who they really are. This can come from many sources like societal pressure, personal experiences, or inner conflicts. In this documentary, we will share 7 real-life stories of people dealing with different types of identity crisis. Through their experience, we hope to provide understanding and support. How did you realize you were losing your sense of who you are? I think at first it seemed harmless to fit in, but over time, I felt disconnected from myself. I didn't know what I truly wanted anymore. Is this really what people are into these days? If only it was easy to fit in. Uy, by the way, have you heard about this new game? Try mo kaya. Nakipagkalap ka sa gusto mong anime. Di ba sabi mo mahilig ka sa gantong laro? Try mo. Yeah, sure. I'll give it a try. Gusto mag-ML muna tayo? Sige, mag-tank ka ha. Okay. Oh, bakit? Patay mo yung upset mo yung break ko. May gagawin kasi ako eh. Next time na lang ah. Sige, mag-ingat ka ha. Bye! I used to love crafting before. Now, I'm not so sure anymore. So, how did this affect your friendship? I've lost touch with friends who knew the real me, and many friends only saw the person I was trying to be. What have you done to reconnect with your true self? I started revisiting my old hobbies, and I've learned to say no to things that don't align with me. I think that you should always be true to yourself and to remember that real friends will support you for who you really are. And the pressure from your parents affect you? Well, losing sports felt like losing part of myself. My parents' high hopes made me feel like a failure and unsure of what it was to like sports. Umaasa kami sa'yo. Ha? Yung kalaban mo, baguhan lang yun Diba? Ikaw yung dapat manalo. Ikaw talagang kwenta eh. Lahat ng training mo, yung pera na ginugol namin para sa'yo, nawala. Wala lang ngayon. Ang mga ngayon, lampa ka na. Wala ka ng kwenta. Totoo wala ka ng kwenta, puta ka. Ha? Sorry po, ma. Hindi na ako makakalaro. Simula ako ngayon. Kilala ako bilang pinakamagaling na atleta sa amin. Narinig niyo po ba yun? Ano na Wala akong sa kwarto ng anak niyo. Mapapansin lang yan. Alam mo yan, wala yung pakinabang. How are you dealing with these changes? I'm exploring new interests outside of sports and even setting new goals. How do you handle the pressure from your parents? I'm trying to set boundaries and explain my worthiness. It's a process, but it's important for my well-being. Use it as a chance to find new passions. Remember, you are more than just one role. How does working in a job you don't like affect you, especially with family pressure? Alam mo, working in this corporate job feels draining talaga eh.
So, lagi ko ngayon iniisip kung ano ako, kung sinod ko yung passion ko sa pagsusulat. Bato? Pagod naman tong buhay na to. Namiss ko na magsulat. Tara, kailangan ko maglaan na kahit ilang minuto para sa pagsusulat. So, what are you doing now to follow your true passion? Naglalaan ako ng oras bawat linggo para, magsulat pa rin. Tapos sa mga creative projects, gano'n. Kahit na madami akong gawain sa trabaho. How do you manage both your job and your passion? Kahit para sa akin, minamanage ko yung oras ko at siguradong priority ko yung passion ko. Kahit na, meron ng trabaho, hindi masama na hindi mo gawin yung, yung mahal mo. Ganon. Ano ang challenges ang hinaharap mo tungkol sa iyong gender identity at societal expectations? Mahirap siya ipaliwanag, lalo na sa ating lipunan. Maraming mga taong nag-judge sa'yo, like pag bakla ka, part ka ng LGBT. Kaya minsan, nahihirapan ako na ipakita kung sino ako. Nahihiya ako ma-judge sa mga tao. Go, Maxi! Ano ba yan? Itagal niya. Ano ba yan? Tagal naman. Gusto ko makita yung Maxi. Pag yung mga napunta dun sa lahat ka na, so masasarap na ang bakit ko ng mga bakla. Tagal naman. Sino kaya ang bumoto mo sa tingin ka? Hindi ko kaibigan na, ayun na lang naglatarang bakit na nila. Forward. Oh, yes, me. Uy, Babs, nasaan ka na? Pwede ka naman mag-shopping? Saan ba? Saan ka? Tara. Ano tayo naku? Ano nito yun? Ano ba yan? Bilis na ako. Mag-aayos na nga ako. Guguluhan na ako. Ano kaya mas bagay sa book? Parang bet ko star. Yes, me. Ano ba? Binabaan mo kanina eh. Ayun sa sabi mo, tol. Saan ka? Ah, sa bahay, tol. Ikaw pala yan. Ayun na. May gusto kong pakilala sa'yo. Sunod ka, ha? Sige, tol. Sunod ako. Okay. Ano ba yan? Naguguluhan na ako. Ano ba? Parang mas bagay sa akin to. Mukha ako maganda dito. Nga po. Paano mo hinaharap ang mga pressure sa lipunan habang nanatiling totoo sa sarili mo? Actually, parang hindi ko na siya pinapansin kasi iniisip ko sa sarili ko na wala naman silang ambag sa buhay ko, kaya ba't ko naman iniisipan? Ang ginawa ko sa sarili ko, hindi ko na sila pinapansin kung ano mang mga salita ang pinagsasabi nila sa akin. Ang basta ang importante, wala kang tinatapakang tao. Kaya sa mga nanonood dyan, just be yourself. Hayaan mo sila mag-judge sa'yo. Basta alam mo sa sarili mo na wala kang inapakang tao. How do you handle societal pressure to find a new partner while raising your children? Actually, I get a lot of advices to date again.
Pero I always keep in mind that I already have my daughter with me, and that's already enough pressure. But sometimes I doubt that I'm actually enough on my own. Ano ba yan, Matthew? Hindi tama to. Bata pa lang siya. May babae ka siguro para sa maniwan, no? Kulit mo sakit na yun ang ulo. Kapag umasos tayo sa pagpapaaral niya, maubusan tayo pera. Hindi ibig sabihin nito. Akala mo namin pabayaan. Makinig ka nga sa akin. Ako, makikinig sa'yo. Ba't ako makikinig sa'yo? Storbo yan sa akin. Sa atin. O sige, sabihin natin ang natin. Natrabaho ako, sige. Papasok ako bilang janitress, waitress. Sige, sabihin mo lang. Pero huwag mo kaming iwan. Kailangan na ng tatay. Bakit ba? Ayoko ng responsibilidad. Uy, Tama ka lang. Matthew, sabihin! Makahingi mo ng anak mo. Gusto na ako sa'yo. Sa inyo. Water, please. Sige po. Alam mo, you should consider dating again. Makabuti pa sa'yo. Yeah. Ano po ba? Alam ko naman po, pero piling ko kaya pa naman namin anak. Okay. Sige po. How do you maintain your self-worth despite these pressures? I remind myself of my strengths and the love I give to my family. I know that as a mother, I've had may mga pagkukulang ko, lalo na sa anak ko. Pero nonetheless, I still try to teach her the proper values of how to live her life and not be pressured into something that she doesn't want to be. What helps you stay confident as a single mother? What keeps me confident is the fact that on my own, I got my daughter into law school. And knowing that on my own, I also managed to stay strong for me and my daughter. To the single mothers out there, just like me, I hope that you also realize your strengths and that you shouldn't let other people judge you just because you chose to be independent. How did learning about your birth impact how you see your life? Finding out that I was unplanned made me question if my life had any real meaning, and it felt like I was just an afterthought. Nakamit ka na pala. Sorry sa kalat ha. Gusto mo ng school? Okay lang na. As usual, boring. Bakit? Wala ba kayo ng mga yan? Actually na, may project kasi kami about community. Tapos sa community. Ano kailangan mo? Pictures. Picture mo ganun pa. Nakasulang picture ng tatay mo. Ano ba talaga akong pata? Oo naman. Pag mapaisip ka, bakit pa natin siya wala dito? Nagtrabaho lang yun. Para mapaaral ka. Ano yung sinasabi sa akin yun? Please ka muna ako na. Sige. Kung di talaga ako planado, anong sense ng buhay ko?
are you taking to find your purpose? Sinusubukan kong mag-explore ng mga bagong bagay at mag-focus sa kung anong nagpapasaya sa akin. Na hindi lang sa kung paano ako dumating sa mundo ito. How do you stay motivated? So I remind myself that my worth isn't defined by my birth. Pursuing what I'm passionate about helps me stay focused. That's why I keep in mind two things. Hindi nakadepende ang halaga mo sa kung paano ka ipinanganak. At pangalawa, lagi kang maghanap ng halaga sa mga bagay na mahal mo at nag-enjoy ka. Through these stories, we've seen the many ways an identity crisis can affect someone's life. Each individual's journey is unique, but the common thread is the struggle to stay true to oneself amid various pressures and challenges. Remember, understanding and embracing